Muli na naman tayong nabawasan ng magaling na komedyante. Kaya naman hindi maiwasan ng marami na malungkot dahil sa kaniyang pagkawala. Matatandaan nga na noong March 2019, pumanaw ang komedyanteng si Chocolate sa edad na 48. Pagkatapos doon ng kaniyang performance ay ininaing nito na nahihirapan siyang huminga. Marami ang nalungkot sa pagpanaw ng itinuturing na hari ng komedya sa Pilipinas na si Rodolfo Quezon Jr. o mas kilala sa kanyang sikat na pangalan na Dolphy. Bumida si Dolphy sa maraming pelikula at TV shows na nagpasaya sa maraming Pinoy. July 10, 2012, sa edad na 83 years old, pumanaw si Dolphy na ayon sa report ay bunga ng pagkakaroon niya ng COPD. At noong February 9, 2019 nang pumanaw ang aktor at komedyante na si Bentong sa edad na 55 years old dahil sa heart attack. Pagdating sa Philippine comedy noon, hindi mawawala ang pangalang Babalu o Pablito Sarmiento sa listahan ng mga pinakamahusay na komedyante sa industriya na madalas mapanood sa pelikula at TV. Ngunit dahil sa sakit na cancer ay binawian ng buhay ang aktor. At noong October 29 lamang ay ang former Sunday Pinasaya star at bida sa pelikulang Bekekang na si Joey Paras ay pumanaw sa sakit sa puso sa edad na 45. Ngunit sino naman kaya ang komedyanteng ito na pumanaw na rin? Nakilala ang komedyanteng ito bilang co-host ni Nora Honor at Jerma Kuya Germs Moreno sa musical variety show na Superstar noong late 80s. Bumida rin siya sa 1986 film na Okleng Tokleng kung saan nakasama niya sina Aurora Sevilla, Panchito, Lou Veloso at TV host rapper na si Frances Magalona. Naging bahagi rin siya ng mga pelikulang Working Girls noong 1984, Exploitation noong 1997, Kandungan noong 1995, Rambo Tango noong 1984 at Rocky Tango noong 1986. Siya din ang nasa likod ng Kantang Kawatan. Pumanaw na ang veteranong singer-comedian na si Jogra de la Torre, Jeffrey Kisel de la Torre sa totoong buhay, kahapon ng umaga November 15, 2023. Siya ay 63 years old. Ang pagkamatay ni Jograd ay kinumpirma mismo ng nakakatandang kapatid niyang si Arlene Macola nang mag-post ito sa social media ng larawan ng isang nakasinding kandila. Ayon kay Arlene, noong Martes ng gabi November 14 ay isinugod sa ospital ng Manila si Jograd ng partner nitong si Monica at ng kanilang anak na si Aba dahil sa biglaang pagtaas ng sugar ng dating komedyante. Noong dinala raw si Jograd sa ospital ay malala na ang lagay nito dahil nahihirapan na itong huminga at dumudumi na rin ang may kasamang dugo. Kasalukuyang nasa California, USA si Arlene, kaya naman ganoon na lamang daw ang kanyang pagkagulat nang ibalita sa kanyang sumakabilang buhay na ang kapatid. Maraming netizens naman ang nagpaabot ng pakikiramay sa naiwang pamilya ni Jograd.